maganda pero pag inilaban mo ito sa abroad, marami siyang kalaban na ganitong mistisa rin. Ang ilong niya, mukha namang hindi gawa. Pero kung gawa man ito, maganda ang pagkakagawa. Ang balita ko, may asawa na daw ito. Wala na lang ako masasabi pa. Ganun na lang, Alam ba ninyo kung nasasaan ako ngayon? Andito ako sa isang gubat. Isang gubat dito sa Tagaytay City. Pero wag niyong iisnabi ng gubat na ito ha. Nandito ang mga mamahaling mga halaman. Alam niyo, hindi tinanim dito. Talagang tumubo. Endemic sa lugar na ito. Hindi ko alam mga pangalan nila pero syempre kung isang horticulturist or agriculturist or whatever, alam niyo mga pangalan nito. Pero nakikita ko ito sa mga tindahan ng mga halaman sa Manila and it costs mga thousands and thousands of pesos. At pag inipon mo, yung dami ng halaman dito na ganong halaga, millions, hindi lang 1 milyon, katakot-takong milyon. At ito po ay minana ng isang friend ko na taga UP sa kanyang lolo nung panahon pa ng mga 1930 something. At sabi ko sa kanya, napakaswerte mo naman at meron ka ng lolo na ganyan kayaman. Sana mga lolo ko ganyan din. Siyempre, umiral pa kay gitera ko, kaya nasabi ko sa kanya yon. At itong lugar na ito, actually, isang friend ko ang nagbe-birthday ngayon dito at dito namin ginawa ang party. At ang invited dito, take note ha, all men ha, wala nakabistida. Pero mamaya, pagka nakita nyo sila, bahala na kayo mag-assess kung totoo ba sila, na tunay ba sila, straight ba sila, straight as an arrow. Bahala na kayo later, makikita naman nyo sila, kayo na maging judge. At just like in any party, di ba sa mga parties natin, marami tayong may parlor games, may mga kung ano ng mga pakulo para lang to liven up the party. At this time, iba naman ho itong party na ito. Hindi ho ito macho party ha, hindi ito macho gay party na may mga nagsasayo na ganito. Hindi po, ibang klase ang aming palaro ngayon ito. Lahat po sila bibigyan ng lapis at saka papel at mag-judge sila dito sa mga napili naming 15 na candidate sa isang beauty contest na tawagin na natin Miss Universe Philippines 2024. At kung sino man nanalo at kung sino makaka-judge sa pinakamagaling at nanalo, may award. Pero hindi ko alam kung anong award. Baka lalaki din. Kaya lang. As of my part naman dito, ngayon mag-a-assess ako or magbibigay ako ng kaunting comment doon sa mga napili po ng aming team. Ang team po namin yung RS Philippines or Resalud Philippines ng mga candidates na galing sa Miss Philippines Universe 2024. At kung ano mo nang sabihin ko, huwag kayong ma-offend. Kasi ito naman opinion. Di ba? Kanya-kanya naman tayong opinion. At siguro naman kahit pa paano may alam na ako sa beauty contest dahil I've been in the beauty contest since 1977. And for that long period of time, more or less, kita ko naman yung winnable, kita ko naman yung mga walang pag-asa. May mga dyan akong masasabi na huwag na muna tumigil ang beauty contest, kumuha na ng ibang career. At dito, aalamin ko kung sino po sila. Kaya again, huwag ma-offend ha. Ano lang, bati tayo. So ngayon, umpisa na po natin ha. Ito pong top 15 na napili namin, sinalansan namin according to alphabetical order. Kaya wala po kami dito na sasabihin namin, may pipredict namin na ito ang number 1 namin choice, hindi po ganito. Hindi tulad ng ibang nagpipredict na mga vloggers na this is my top 1, this is my top 2, hindi po ganon. Kasi alam naman natin ang beauty contest, nananalo isang beauty queen, hindi lamang dito sa video,
marami pang pagdadaanan silang contest. Number one, syempre may one-on-one interview sila with the judges, closer interview. Tapos dalawa, iba pa rin ho ang judgment ng babae sa personal na pag nakita niyo in person sa stage at saka yung sa up close and personal, at higit sa lahat lalong iba ang judgment sa mga videos at saka doon sa mga press releases. Kaya ito na, isa na natin. Ito na, Angeles City. Alam naman dito sa Pilipinas, ang isa sa mga favorite dito talaga na most likely to win ay mga mistisilia, mga mistisa. Nahilig tayo sa mga mistisa pero ito Miss Angeles City, as in pretty girl, mas maganda, pero pag inilaban mo ito sa abroad, marami siyang kalaban na ganitong mistisa rin. Siya si Joanna Marie Thornley, Angeles City. Ito na, ang Miss Australia. May pagka-exotic naman ito, si Kimberly Street. Wala na lang ako masasabi pa. Ganun na lang. Congratulations sa inyo sa Australia. I don't think Miss Universe is ready for exotic, super exotic na ganito. Ito yan, taga Bacoor. Alam niyo, first, nakita ko nito in person si Victoria Velasquez Vincent. Maganda siya. Maganda ang kanyang bone structure. Ang ilong niya, mukha namang hindi gawa. Pero kung gawa man ito, maganda ang pagkakagawa. At, nga lamang, siguro itong damit na ito, mukha siyang bonggabilya. Parang, simplihan lang siya dahil napakaganda na ng mukha niya itong taga Baguio na ito. Balita ko, kung kumilos talaga ito. Kasi wala ako doon in person Pero nung makita ko siya sa picture, panalo itong itsura nito. Parang native na ganda. Kumbaga sa talisain. Manok na pangsabong talaga. Pero sinasabi lang nila, bata pa raw ito. Baka tatalunin siya ng medyo mga palaban na. Pero maganda bata ito, exotic. Ito ang Bulacan. Imagine biglang ito meron tayo dito na mga parang galing sa South Africa. Si Chelsea Manalo. Ang ganda niya In fairness, ang ngiti, buhay na buhay. Sana pagka ganito, para maging charming, nakangiti lagi ganito. At ang katawan, wala akong masabi. Para nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Ito taga-Kainta, si Stacey Gabriel. Ang balita ko, may asawa na daw ito. Wala ba ito? Pero ang labi niya, sana hindi turok ito. Kasi kung totoong labi ito, Sophia Loren ang dating. Sexy. In fairness, ang masasabi ko dito sa isang salita lang, sexy. Ito taga Cebu. Si Tiffany Johnson. Lumaban na ito, nanalo na ito sa Binibining Pilipinas dati. And isa sa mga pinag-uusapan na kagandahan nito. Pero again, another mistisa. And hindi ako, ako maraming mga kandidata nung araw na inalaga ang mga mistisa, okay sa akin yon. Pero maraming mga naglalaban-laban mga mistisa, kaya mahirap ang laban. Ito ang Iloilo City, si Alexi Caimoso Brooks, na pinipilit nila na makagaya nitong nanalong Miss Universe na taga South Africa. Pero ang advice ko lamang, walang clone na nananalo. Kinakailangan, you've got to be original and authentic. So, medyo ang packaging nila, medyo huwag naman gayahin masyado. Ito yung taga Laguna, si Alexandra Rosales. Maganda rin, Pilipinang ganda. And maganda, ang ganda lang ilong sana kung totoo ito, magandang ilong ito. Tsaka kung ginawa man ito, maganda pagkakagawa tapos ito typical beauty Pilipina.
Ito na ang Northern California, si Kyla Jean Carter. Siyempre, ang mga panga, at saka ang mga labi. O, ito ba may turok? Napaka-pouty. O, diba? Very Hollywood ang dating niya. O, ang kanyang close-up, napakaganda. Pag naglalakad, ako rin. O, isa pang maganda ito, si Cyril Payumo, taga Pampanga. Alam naman niyo sa Pampanga, they're noted for beautiful women. Maraming mga queens na nagaling sa Pampanga. At iba ang lahi nila eh. Isang magandang babae din ito siya. Pero syempre, hindi natin masasabing panalo na siya dahil hindi pa natin siya nakausap in person. Hindi ko man nakita siya nang walang makeup. Ito yung taga Quezon City. Nag-model na sa akin ito, si Lorraine Ojimba. Noong una, gusto ko na talaga ito. Noong unang makita ko ito, taga Nigeria ang parents nito eh. May ibang klaseng karakter ang mukha niya. And, kakaiba siya. At saka what is nice about her is, kasi I know her personally, kaya nababago-bago mukha niya. Tapos, ayan, si Atisa, iba ito. Alam mo, kung ako, masasabi ko, kung papipiliin ako ng winner from this picture, ito na si Atisa. At saka kilala ko siya personally. Kita ko siya personally. Nag-judge ako noon sa Nyug-Nyugan. I was the chairman of the board of judges. At the first time nakita ko siya, hindi pa siya kontisera noon. Sabi ko, marami itong mararating. Itong taga-Taguig na ito, si Christine McCary. Kaibigan ko din ito. Maganda rin siya. At si Christine dito sa Binibini, nanalo din siya. Well, ang pagkamistisa niya, hindi Amerikanong mistisa eh. Latina ang pagkamistisa niya. At ang magaling sa kanya, yung pagkamistisa niya bagay sa Mexico. Ito pa yung United Kingdom, si Cristina de la Cruz Choc. Maganda. Pero ang dami nilang ganito mukha eh. Kakamukha na halos sila, yung mga mistisa. Yan, hindi tulad ni McCary na iba sa pagkamistisan niya. Magaganda, mga artistahin ang ganda nito ha. Ayan, narinig na ninyo ang aking opinion, ang aking assessment. At mga comments ko dun sa mga top 15 na candidates sa Miss Philippines Universe 2024. Tandaan niyo ha, ito opinion ko. Huwag kayong magagalit ha. Miss Friendship lang tayo sa isa't isa. At doon sa kung sinong gustong makaalam agad kung ano ang aming pinakamaraming nagkagusto doon sa top 15 na yan from amongst our friends here at ang mga guests na mga nagbigay din ng kanilang mga opinion. Push lang niyo yung button sa baba at kayo ang makakaunang makakaalam, hindi ba? Pero tandaan, huwag niyong kalimutan ang like, share, and subscribe. At mamaya abangan ninyo kung ano ang sasabihin ng mga guest namin tungkol dito sa top 15 na ito. At maglalagay sila dito ng balot. At maglalagay sila dyan ng grading nila. Meron din kami ballot box, tigit sa lahat. Kasama po namin dito ang Smartmatic. Kasama po namin dito ang Smartmatic, ha?
baka makalimutan niya pala. Alam ba niyo, ang suot ko na ito. Feeling ko si Coolie Desma ako. Dahil ang gumawa nito ay kapatid ni Coolie Desma na si Tito Ledesma. At ito po yung mga hindi pangkaraniwan ng mga alahas na pinagsama-sama niya ang iba't ibang components, iba't ibang mga materyales para makabuo ng isang obra. Katulad po nito suot ko, ito puro glass ito, na sinamahan ng mga metal na parang filigree, parang something like that. And then nabuo niya ng isang kwintas nito na parang si Cleopatra ako. Di ba? At hindi mahal ito ha. For 20K, imagine mo may alahas ka ng ganito kaganda. Kaya hanapin na nyo ha si Tito Ledesma. At oh my God, kumita ko na makakalimutan. So sobrang daldal ko. Alam mo ninyo dito sa Kipopo na ito na eventually ay magiging tawag dito ay Full House Tagaytay. Ito ang talagang ipinagmamalaki nila na dish. I've been here in Tagaytay. I've been to different restaurants, the best restaurants, pinakamahal na restaurants, pinakamurang restaurants, at dito lamang kay Popo matitikman itong pagkain na ito na pinagsama na chicken at saka crepe. In other words, parang pinagsama dito ang French at Filipino. Ang sarap, tikman nyo. Titikman ko ha. Iingitin ko kayo. Harap. Harap. At syempre, to go with this, ang garlicky Caesar salad ni Nolo. At hindi po ito nabibili commercially. Homemade ito. Kaya iba ho ang pagkakatimpla. Hindi ho tinipid ang ingredients at lahat ay original. Harap. Yung pinaghalong garlic at cheese, nakatakot-takot na pagto-toast, nagsama na. Sarap. At syempre, dito sa Tagaytay, paano ka magkakamali na bumili ng mga lagtang halaman, gulay, dito nanggagaling itong mga lettuce na ito. Kaya ito, super sarap talaga ito. And so this is an afternoon of fun, beauty contests, and of course, food. At syempre, celebration po ito ng aking best friend. Kaya, this is a complete afternoon, complete fun. Kaya sa susunod po, iba naman po ang gagawin naming atake sa show na ito. Kaya huwag kayong bibitaw, lagi po tayo magkasama. At ang buhay ko po ay sa inyo nakasalalay. I love you all. Dito sa Rene Salud, Philippines, na punong-puno po ng marites with style and clash.